Linggo ba ang Sabat? Ano ba talaga ang tamang araw ng kapahingahan? Amen. Pero kung titingnan natin ang Biblia, makikita natin na hindi araw ang binibigyang diin ng Diyos. Hindi niya itinanong anong araw ang banal, kundi ang tanong niya ay mas malalim, nasaan ka nakapahinga? Amen. Ang sabi po, dahil ang Sabat ay hindi araw, hindi pitsa, hindi tradisyon, hindi programa ng relihiyon. Ang Sabat ay rest. At ang rest na iyon ay hindi mo makikita sa kalendaryo, kundi sa persona ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Siya ang ating pahinga, siya ang ating kapayapaan, siya ang ating Sabat na hindi tumatagal lamang ng isang araw, kundi panghabang buhay. Amen. Kaya ngayong araw, mga kapatid, hindi natin talakayan kung alin ang mas tama sa Sabado o Linggo, kundi paano tayo makapasok sa tunay na kapahingahang inaalok ni Kristo. Amen. Hallelujah. Ang sabi po sa Leviticus chapter 23 verse 7, "In the first day, ye shall have a holy convocation, ye shall do no servile work therein." Sa unang araw ay magkakaroon ng banal na pagpupulong. Anumang gawang paglilingkod ay huwag ninyong gagawin. Amen. Next slide po. Sa Leviticus chapter 23 verse 8, "But ye shall offer an offering made by fire unto the Lord 7 days. And the 7th day is an holy convocation. Ye shall do no servile work therein." Kundi maghahandog kayo sa Panginoon ng 7 araw na handog na pinaraan sa apoy. Sa ika-7 araw ay magkakaroon ng banal na pagpupulong. Anumang gawang paglilingkod ay huwag ninyong gagawin. Amen. Next slide po. Hebrews chapter 4 verse 8, "For if Jesus had given them rest, then would he not afterward have spoken of another day? Sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ng ibang araw." Verse 9, "There remaineth therefore a rest to the people of God." May natitira pa ngang isang pamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Sa verse 10, "For he that is entered into his rest, he also hath ceased from his own works, as God did from his. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang magawa, gaya ng Diyos sa kanyang magawa." Verse 11, "Let us labor, therefore, to enter into the rest, lest any man fall after the same example of unbelief." Pagsikap nga kayo ng papasok sa kapahingaang yaon, upang huwag marapa ang sinuman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Verse 12, For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is the discerner of the thoughts and intents of the heart. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at mabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Last verse po. Matthew chapter 11 verse 28, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpahingahin. Amen. Manalangin po tayo, mga kapatid. Ama naming Diyos, salamat Lord God sa gabing ito, Panginoong Diyos, na muli kaming nagkatipon, Panginoon, upang pag-aralan ang iyong mga salita, Panginoon. Panginoon, buksan mo po, Lord God, ang aming mga puso at isipan, Panginoon, upang maunawaan namin ang iyong mga salita, Panginoon. Ganon din, Panginoon, pagpalain mo po, Lord, ang bawat isa lang narito, Panginoon, sa pakikinig, Panginoon. Bigyan mo sila ng karunungan, Panginoon. At gayon din sa mga wala pa, Panginoon, pag-ingatan niyo po sila, Lord God. Maraming salamat, Lord God, sa gabing ito. At ganon din sa iyong lingkod, Panginoon. Ikaw po, Lord God, ang manguna, sapagkat wala po akong sapat na kakayahan, Panginoong Diyos, kundi umaasa lamang ako, Lord God, sa iyong kapangyarihan. Ang iyong presensya, Lord God, ang siyang manguna sa amin. Maraming salamat uli, Lord God, sa gabing ito. Pinabalik namin ang papuri pa sa salamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Pwede po tayo makaupo, mga kapatid. Amen.
Sabi po, next slide po. Here is the truth of the Sabbath, which means rest. Hebrews chapter 4, verse 8 to 10. For if Jesus had given them for rest or rest day, then would he not afterward have spoken of another day? There remaineth therefore a rest, Sabbath keeping, to the people of God. For he that is entered into his rest, he also had case from his own works, as God did from his. Did you hear that? Caprice in the last part of the verse. God case from his own works. God gave Israel the seventh day for their Sabbath, and commemoration of his work, of his own work, wherein he created the world and all that was therein, and then stopping creating. Amen. Next slide po. He came from his labors, he rested. Now it was fine to give a Sabbath rest to a people who were all in one place at one time, so they could all keep a certain day. Today, half the world is in light, while the other half is in darkness. So it would work at all, but that is just an argument from the natural. Let's see what the Bible teaches us about this Sabbath rest. For he that is entered into his rest, this entering in is not only entering in, but remaining in the rest. It is an eternal rest of which the seventh day is but a type. 7 is completion. 8 is the first day. Again, Jesus' resurrection was in the first day of the week, giving us eternal life and eternal Sabbath rest. Next slide. Thus, we see why God could not give us anyone certain day of the week of Sabbath rest. We've entered into and to remain in our rest, which Israel could not do, having all a shadow of the true substance which we enjoy. Why go back to a shadow when we have reality now, an exposition of the 7 church ages? Second Patmos vision. Amen. Sabi po sa 1 John chapter 4 verse 1, behold, beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Mga minamahal, huwag kayo magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanglibutan. 1 John chapter 4 verse 2, hereby know ye that the Spirit of God, every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Amen. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos, ang bawat espiritong nagpapahayag na si Hesus Kristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Amen. Malina po. Verse 3, and every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God, and this is the spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come, and even now already is it in the world. Ang bawat espiritong hindi ipinapahayag si Jesus ay hindi sa Diyos, at ito ang sa Antikristo na inyong naririnig na darating at ngayon nasa sanglibutan na. Amen. Hallelujah. Next slide. Ang lumang Sabat ay shadow lamang. Amen. Sabi sa Leviticus chapter 23 verse 7 hanggang 8. Mga kapatid, nung panahon ng Israel, napakahigpit ng utos. Amen. Utos ng Diyos tungkol sa Sabat. Una, bawal silang magtrabaho. Ikalawa, kailangan nilang magtipon sa banal na kapulungan. Ikatlo, may inaatasang handog na susunugin sa loob ng 7 araw. Amen. Bakit ganito ka-special ang Sabat sa lumang tipan? Dahil ito ay alaala ng ginawa ng Diyos sa paglikha ng likhain ng Diyos ang mundo sa loob ng 6 na araw. Sabi ng Biblia, mga kapatid, He finished His work
At nang dumating ang ikapitong araw, he rested. Amen. Hindi dahil siya ay napagod, kundi dahil tapos na ang kanyang gawa. Ito ay tanda ng pagkumpleto. Amen. Kaya ang Sabat, mga kapatid, para sa Israel ay simbolo ng pagtatapos. Amen. Kapahingahan at pagkilala sa natapos ng gawa ng Diyos. Amen. Pero dito pumapasok ang mahalagang katotohanan. Ang Sabat ng Israel ay larawan lamang, hindi ang realidad. Ito ay swado, hindi ang substance. Amen. At ang swado ay laging tumuturo sa isang bagay na darating pa. Amen. The prophet's revelation. Ang sabi ng propeta, 7 is completion, but Christ on the first day brought a new creation. Amen. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang 7 araw ng lumang paglikha ay tumutukoy sa lumang Sabat. Isang araw ng pahinga matapos ang natural na paggawa. Amen. Ngunit, noong si Kristo ay nabuhay na muli sa unang araw ng linggo, siya ay nagdala ng bagong paglikha. Hindi natural, kundi spiritual. Amen. Sa Israel, mga kapatid, ang Sabat ay wakas ng isang linggo. Amen. Kay Kristo, ang Sabat ay simula ng isang bagong buhay. Amen. Kaya ang lumang Sabat ay type, pero si Kristo ang anti-type. Amen. Ang lumang Sabat ay pahinga pagkatapos ng paggawa. Pero ang kay Kristo ay pahinga bago pa man magsimula ang buhay Kristiyano. Amen. Swado versus reality. Kung may anino, ibig sabihin, mayroon totoong bagay na nagbubuga ng anino. Amen. Ang sinaunang Sabat ay anino lamang, mga kapatid. Ang tunay na katawan ay si Jesus. Amen. Kung hawakan mo ang anino, wala kang mahawakan. Amen. Pero kung hawakan mo ang persona, doon mo maranasan ang tunay na kapahingahan. Amen. Ganito rin ang Sabat. Ang Sabat ng Israel, panlabas na pag-iingat ng araw. Ang Sabat kay Kristo, panloob na kapahingahan ng kaluluwa. Amen. Hindi araw ang kailangan kapitan. Amen. Kundi ang Diyos na nagbigay ng araw. Kaya, mga kapatid, kung babalik tayo sa araw, kung gagawin nating doktrina ang pitsa, kung pipilitin nating sundin ang swado, amen, para na rin nating iniwan ang tunay na nilalang para kapitan ang kanyang anino. Amen. Bakit mo hawakan ang shadow, mga kapatid? Kung ang substance si Kristo ay dumating na. Amen. Ang lumang Sabat ay utos sa panahon ng Israel. Amen. Ito ay alaala ng pagtatapos ng paglikha. Ngunit ito ay larawan lamang, hindi ang final na layunin ng Diyos. Si Kristo ang tunay na Sabat, ang bagong paglikha, ang tunay na rest. Amen. Ang tunay na Sabat, mga kapatid, ay si Jesus mismo. Next slide po. Sa Hebrews chapter 4, verse 8 to 10. Amen. Ang sabi po dito, malinaw ang sinasabi ng kasulatan, there remaineth therefore a rest to the people of God. Kung mayroon pang rest na natitira, ibig sabihin, hindi pa iyon ang Sabat na kilala ng Israel. Kung araw lang ang tunay na Sabat, bakit kailangan pa ni Pablo magsalita ng another day? Simple, mga kapatid. Ang araw ay type, pero si Kristo ang anti-type. Amen. Ang katuparan, ang realidad, ang laman ng anino. Amen. Hindi araw, kundi persona. Ang tunay na Sabat ay hindi nakabase sa pitsa, kalendaryo, tradisyon, lingguhang ritual. Amen. Ang tunay na Sabat ay persona, ang ating Panginoong Hesukristo, dahil si Kristo ang ating pahinga. Amen. Si Kristo ang ating kapatawaran. Si Kristo ang ating kapayapaan. Si Kristo ang ating eternal rest. Amen. Hindi ka makakakuha ng kapahingahan sa araw, mga kapatid. Amen. Kung hindi mo tinatanggap ang kapahingahan sa Kanya na gumawa ng araw. Amen. Hallelujah. Kung ang isang tao, mga kapatid, ay may anxiety, hindi mawawala ang kanyang bigat. Amen.
kahit tumigil siya ng trabaho tuwing Sabado o Linggo, pero sa sandaling lumapit siya kay Kristo, kahit anong araw, kahit anong oras, may kapahingahan siya. Amen. Tama po. Sapagkat ang rest ay hindi schedule, kundi relationship. Amen. Kaya kahit ipilit mong ipangili ng Sabado, kung puno ka pa rin ng galit, takot, duda, at kasalanan, wala kang Sabat. Amen. Hallelujah. At kahit tuwing Linggo ka sa church, pero hindi ka surrendered kay Kristo, wala ka pa rin tunay na rest. Amen. Ang tunay na capstone ng Sabat, sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 11, verse 28, "Come unto me, and I will give you rest." Hindi niya sinabi, "Come unto Saturday, come unto Sunday, come unto a denomination," kundi, "Come unto me." Amen. Dito, makikita na natin, ang rest ay hindi lugar. Ang rest ay hindi tradisyon. Ang rest ay hindi reliyon. Amen. Ang rest ay relasyon kay Kristo. Amen. Ito ang dahilan kung bakit maaari kang nasa church pero wala sa rest. Amen. Maaari kang nasa trabaho pero nasa rest. Amen. Maaari kang nasa gitna ng pagsubok pero nasa rest. Maaari kang nasa gitna ng unos pero amen, hallelujah, payapa. Dahil ang rest ay hindi nakadepende sa paligid, kundi sa Kanya na nasa loob mo. Amen. Ang Birthing Bride ay nakapasok na sa rest. Amen po mga kapatid. Hallelujah. Ang Israel ay isang araw lang pinagpahinga, pero ang bride, araw-araw na nasa Sabat. Araw-araw nasa pahinga ng salita. Amen. Araw-araw nasa presensya ni Kristo. Kaya hindi natin ipagdiriwang ang Sabat, tinatamasa natin ito mga kapatid. Amen. Dahil si Kristo mismo ang ating pahinga. Amen. Hallelujah. Hindi araw ang tunay na Sabat, si Kristo ang nagbigay ng tunay na pahinga. Ang Sabat ay hindi pizza, kundi relasyon. Amen. Ang bride ay hindi naghahanap ng Sabat. Amen. Nakatira siya sa Sabat dahil si Kristo ang kanyang tahanan. Amen. Purihin ang Panginoon. Next slide po. Invitation ni Jesus, "Come unto me." Matthew chapter 11, verse 18. Amen. "Come unto me, and I will give you rest." Mga kapatid, pansinin natin ang unang salita ng ating Panginoon, "Come." Amen. Hindi siya nagbigay ng formula, hindi siya nagbigay ng kondisyon, hindi siya nagtakda ng araw, nagbigay siya ng imbitasyon. Amen. At ang imbitasyong ito ay hindi patungkol sa lugar, o pizza, o sistema, kundi patungkol sa persona. Amen. Una po, personal ang pahinga ng Diyos. Hindi come unto Saturday, hindi come unto Sunday, hindi come unto doctrine, kundi come unto me. Ibig sabihin mga kapatid, ang pagod ng puso, ang bigat ng isip, ang sugat ng damdamin, ay hindi gumagaling sa loob ng isang araw, kundi sa loob ng presensya ng Panginoon. Amen. Kung ang source ng rest, siya ang Sabat, kapag ang araw ang hinanap mo, makapahinga ka paminsan-minsan. Amen. Pero kapag si Kristo ang hinanap mo, makakapahinga ka kahit anong oras. Amen. Kaya kahit Lunes, may Sabat ka. Amen. Kahit hating gabi, may Sabat ka. Kahit nasa trabaho ka, sa jeep, sa problema, kapag kasama mo si Jesus, may pahinga ang iyong kaluluwa. Amen. Rest na hindi nagbabago. Ang araw lumilipas, ang kalendaryo nagbabago, pero ang kapahingahan ni Kristo ay eternal. Amen. Hallelujah. Kung iniwan ka ng tao, may pahinga ka. Kung nalugi ang negosyo, may pahinga ka. Kung bagsak ang loob mo, amen, may pahinga ka. Kung nagkamali ka,
maipahinga ka. Amen. Dahil ang rest ay hindi nakabase sa performance mo. Amen. Hallelujah. Kundi sa katapatan niya. Amen. Ang rest na ito ay regalo, hindi reward. Amen. Sabi ng Panginoon, I will give you rest. Hindi, I will trade your rest. Amen. Hindi, I will sell you your rest. Amen. Hindi, I will reward your rest. Regalo ito mga kapatid. Libre. Dahil tapos na ang kanyang gawain sa cross. Amen. Puri ng Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, ang tanong ngayon ay simple lang. Hindi kung anong araw ang sabat mo, kundi nasaan ka nakaupo sa presensya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kung ikaw ay nakaupo kay Kristo, kahit anong panahon, kahit anong sitwasyon, may sabat ka. Amen. Next slide. Paano tayo pumapasok sa eternal rest? Amen. Hebrews chapter 4, verse 12. For the word of God is quick and powerful. Amen. Next slide po. Mga kapatid, ang tanong ngayon ay practical. Kung si Kristo ang Sabat, paano ako makakapahinga sa Kanya? Amen. Hindi ito hulaan, hindi ito pakiramdam, hindi ito emosyon. Ang sagot ay nasa salita. Amen. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Ang salita ang nagbubukas ng pinto ng rest. Sabi ni Paul, the word of God is quick, buhay. Amen. And powerful. Ang ibig sabihin, mga kapatid, hindi patay ang salita. Nagpapaandar ito, mga kapatid. Amen. Hindi mahina ang salita. Nagbabago ito. Hallelujah. Kapag ang salita ay pumasok sa puso ng isang mananampalataya, may nangyayari sa loob na hindi kayang gawin ng tao. Amen. Hallelujah. Anong ginagawa ng salita sa atin, mga kapatid? Tinatanggal ang takot. Bakit? Dahil kapag narinig mo ang salita ng Diyos na siya ay never leave you nor forsake you, paano ka pa matatakot? Amen. Hallelujah. Ang takot ay bunga ng kakulangan ng salita. Amen. Ang kapahingahan ay bunga ng pagtanggap sa salita. Amen. Pinuputol ang self-righteousness. Amen. Hallelujah. Kapag tumama ang salita, hinahawin ito ang palusot natin. Hallelujah. Ang yabang natin, mga kapatid. Ang pakiramdam nating, kaya ko ito. Amen. At tulad ng isang matalim na espada, tinuturuan ka nitong sabihin, Lord, ako'y walang magagawa, kailangan kita. Amen. Glory to God. Hallelujah. Sinisira ang self-effort. Marami ang gusto pumasok sa rest, pero dala-dala pa rin ang sariling gawa. Amen. Kailangan kong maging perfecto, pero tanggapin niya ako. Amen. Kailangan kong kumilos para mahalin niya ako. Kailangan kong mag-perform para maligtas ako. Amen. Pero ang salita ang nagsasabi, it is finished. Amen. Hindi, it is almost finished. Hindi, finished for me. Amen. Tapos na niya. Kailangan mo na lang paniwalaan. Amen. Hallelujah. Tinuturuan tayong magpahinga sa ginawa ni Kristo. Kapag sinapok ka ng salita, mapapaupo ka sa isang realidad. Amen. Hindi ang gawa ko, kundi ang ginawa niya. Hindi ang record ko, kundi ang dugo niya. Amen. Hindi ang performance ko, kundi ang grace niya. Amen. At doon pa lang, mga kapatid, doon ka talaga nakakapasok sa eternal rest. Amen. Hindi ka makakapasok sa eternal rest kung umaasa ka pa rin sa sarili mo. Amen. Hallelujah. Kapatid, habang nakatayo ka pa rin sa sariling lakas, sariling kabanalan, sariling diskarte, sariling effort, hindi ka makapasok sa rest. Amen po, mga kapatid. Dahil ang rest ay hindi lugar, posisyon sa harap ng Diyos. Amen. At ang posisyon na iyon ay ito, mga kapatid, ako'y wala, siya'y tapat. Amen. Rest begins when you surrender. Amen. Hallelujah. Kapag sinabi mo yan, hindi lang salita, kundi mula sa puso. Amen. Ang kapahingahan ng Diyos
ay bumababa sa espiritu mo. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kung nais mong maranasan ang tunay na Sabat, hindi mo kailangan ng bagong araw. Kailangan mo ng bagong puso. Amen. Na tumatanggap ng salita. Hallelujah. Next slide po. The bride remains in the Sabbath. Hallelujah. Mga kapatid, kung sa Israel, isang araw lang, bawat linggo ang pahinga, ibang-iba ang karanasan ng bride of Jesus Christ. Bakit? Dahil ang Sabbath nila ay shadow lamang. Amen. Pero tayo, ang bride ay nasa substance na. Hindi na tayo sa larawan, tayo ay nasa realidad. Amen. Si Kristo mismo. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang Israel, isang araw, isang pagsunod. Tama po? Israel, ang Sabat ay isang araw lang sa loob ng linggo. Amen. Bawat magtrabaho, pahinga para sa katawan, hindi pa para sa kaluluwa. Amen. Rest by schedule. Rest by command. Rest by requirement. Amen. Pero, pagkatapos ng Sabat, babalik na sila sa trabaho. Amen. Babalik na sa takot. Babalik na sa pagod. Amen. Babalik na sa guilt. Hallelujah. Ang pahinga nila ay panandalian. Amen. Ang bride, hindi sa araw nakabase ang pahinga. Tama po, mga kapatid. Pero ang bride, mga kapatid, araw-araw, bawat oras, bawat minuto, hindi dahil wala na siyang ginagawa sa natural, kundi dahil kahit anong ginagawa niya, ang puso niya ay nakahinga sa presensya ni Kristo. Hindi na siya naghahanap ng holiday dahil nasa kanya ang Holy One. Amen. Hallelujah. To God be the glory. Hindi siya naghahanap ng Sabbath day dahil nasa kanya ang Sabbath life. Amen. Dahil ang Sabbath ng bride ay posisyon, hindi araw. Hallelujah. Ito ang sekreto, mga kapatid. The bride lives in the Word. And the Word is her rest. Hindi ito emosyon, hindi ito pakiramdam, hindi ito depende kung magaan ang buhay o mabigat. Ito ay posisyon, isang permanenteng katayuan sa harap ng Diyos. Amen. Nakaposisyon sa kanyang salita. Nakaposisyon sa kanyang pagmamahal. Nakaposisyon sa kanyang righteousness. Amen. Nakaposisyon sa kanyang ginawa, hindi sa gawa niya. Amen. To God be the glory. Ang bride ay nahiga na sa finished work ni Kristo. Habang ang Israel ay nagpapahinga mula sa sariling gawa, ang bride ay nagpapahinga sa ginawa ni Kristo. Amen. To God be the glory. Kaya ang bride ay may kapayapaan kahit magulo ang paligid. Tama po. Amen. Pag-asa kahit may pagsubok. Hallelujah. Katiyakan kahit may kumukontra. Amen. Lakas kahit pagod ang katawan. Joy kahit umiiyak ang mata. Amen. Hallelujah. Bakit? Dahil hindi natatapos ang Sabat niya. Amen. Sapagkat hindi natatapos si Kristo. To God be the glory. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi papasok sa Sabat, nasa loob na siya nito. Amen. Hallelujah. Ang Israel keep the Sabbath. Ang bride lives the Sabbath. Amen. The Israel waits for a day. The bride wakes up in the day. Hallelujah. The day of salvation, the light of Christ, the rays of the word. Amen. She doesn't visit the Sabbath. She abides in it. She remains in it. She dwells in it. Hallelujah. Every single day. Amen. To God be the glory. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay bride, ang tanong ay hindi na kailan ang Sabat, kundi nasaan ako, nakatayo ngayon. Amen. Hallelujah. At kung nasa salita ka, nasa presensya ka ni Kristo. Amen. Hallelujah. Nasa loob ka ng eternal Sabat. Hallelujah. Sa ating conclusion, mga kapatid, ang buong mensahe natin ngayong gabi, mga kapatid, isa lang ang malinaw na pinapakita ng salita. Hindi na tayo naghahanap ng araw. Amen.
Hindi na tayo bumabalik sa shadow. Dahil nasa atin na ang substance, ang ating Panginoong Hesukristo. Naniwala po kayo mga kapatid. Amen. Hallelujah. Marami sa atin ang lumaki na iniisip na ang Sabat ay tungkol sa pizza, tungkol sa araw, tungkol sa tradisyon. Pero ngayon, malinaw ang salita mga kapatid. Naunawaan natin. Ang tunay na Sabat ay hindi nakasulat sa kalendaryo. Amen. Nakasulat ito sa puso ng believer. Amen. Hallelujah. Kaya kung ngayong gabing ito mga kapatid, ikaw ay pagod, bogbog, may pasan, hirap makatulog, hindi mapalagay sa isipan, amen, hindi tahimik ang kalooban, hindi ka tinawag ng Diyos para mabuhay ng ganyan mga kapatid. Hallelujah. Hindi ka tinawag para maglakad na may bigat araw-araw. Merong tinig na tumatawag sa iyo mga kapatid. Ang tinig na iyon ay hindi batas, hindi relihiyon, hindi araw, kundi ang mismong tinig ni Jesus. Hallelujah. Come unto me, and I will give you rest. Hallelujah. Hindi lang rest na pangkatawan. Amen. Hindi lang rest na pansamantala. Hindi lang rest na walang katapusan. Amen. Rest na hindi nakapindi sa feelings. Rest na hindi depende sa sitwasyon. Rest na hindi nawawala kapag may problema. Ito ang eternal Sabbath mga kapatid. Ang pahingang hindi nauubos. Hallelujah. Ang kapayapaang hindi naglalaho. Ang presensyang hindi nawawala. Amen. At itong eternal Sabbath, mga kapatid, ay nasa loob ng bride. Amen. Nasa loob ng taong nakaposisyon sa salita. Nasa loob ng pusong nagsasabing, Lord, hindi na ako aasa sa gawa ko. Ako'y humihinga. Amen. Kumakapit at nagpapahinga sa ginagawa mo. Amen. Hallelujah, mga kapatid. Kung si Kristo ang iyong pahinga, kahit saan ka pumunta, may Sabat ka. Amen. Kahit anong dumating, may Sabat ka. Kahit anong mangyari, may Sabat ka. Dahil ang buhay mo ay hindi nakaangkla sa araw. Amen. Nakaangkla ito sa eternal rest na si Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, pwede po tayo tumayo mga kapatid. Hallelujah. Namnamin natin ang presensya ng ating Panginoon. Habang tayo nakayuko mga kapatid at nakapikit, hayaan natin magsalita ang Panginoon sa bawat puso. Kanina pa siya kumakatok mga kapatid. Kanina pa siya humihipo. Kanina pa siya nagsasabing, anak, pagod ka na. Lumapit ka sa akin. Hindi ka tinawag para magpaliwanag mga kapatid. Hindi ka tinawag para itama mo ang buhay mo mga kapatid. Hindi ka tinawag para magsikap pa. Amen. Hallelujah. Tinawag ka niya mga kapatid para magpahinga. Amen. Come unto me and I will give you rest. Kapatid, kung ngayong gabi, ikaw ay mabigat sa puso, may alalahan